and alisin mo ang anumang bagay that brings shame into your name. Dalangin po namin na baguhin mo kami from glory to glory. Wash us with your word. Sa mga oras na ito, ano mo pong distractions o gaway ng kaaway will not penetrate our hearts, but these things will be destroyed in the name of Jesus. At dalangin po namin na makapiling ka na at makasama ka namin sa mga oras na ito. Latest, Panginoon, ikaw lamang ang aming marinig at walang anumang bahagi ng iyong kalwalhatian ng aming pulis. Of course, may taas ka namin sa gitna ng gawain na ito at ikaw lamang ang tunay na sambahin. Muli, nagpapasalamat kami, Ama, sa katagumpayan ng iyong gawain. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen and Amen. Pwede na po tayo po. Sige po. Magandang umaga po sa lahat. So yung pag-aaralan po natin today is in a way continuation ng mga topics na sinimulan natin ngayong taon. So starting with the prayer and fasting, binigyan po natin ng diin yung kahalagahan po ng pag-disciple. Okay? Through the story of the life of Jabez, even though Jabez, sa kabila ng mga sabihin nating weaknesses, kapintasan or disadvantages po niya, nakita natin that dahil nasa kanya po yung Panginoon, hindi niya iniisip yung mga bagay na tanggalin ng Lord sa kanya yung anumang kapintasan niya, bagkus gamitin ng Lord for His glory. So, with the life of Jabez, nakita po natin yung emphasis niya na palawigin yung pagkalat ng salita ng Panginoon. As a family of scribes, hiniling niya po sa Panginoon na sana magpatuloy from generations to generations yung territory po na yan, ibig sabihin influence, is hindi lang po mahinto sa generation nila. Okay. Kasi yun po yung common na nangyayari in every families is may tinatawag na rise and fall. So naghirap ang isang pamilya, then nagsumikap sila umangat. Pero yung susunod na generation, hindi nila na-capture yung discipline, yung character, yung values. So eventually, kung ano man po yung tugatog ng tagumpay na naabot po ng pamilya, unti-unti. Diba? Diba yung example na ginamit natin last time? Nung in-interview yung isang mayaman na tao, ang sabi, yung lolo ko, nung time niya, ang minamaneho niya, kamelyo. Tapos, yung anak ng lolo niya, which is siya, which is yung tatay niya, ang minamaneho ay isang magalang sasakyan. Tapos yung anak ng tatay niya, which is siya, mas magandang sasakyan. Tapos tinanong po siya, sa tingin mo, ano yung mamanehuhin nung susunod sa iyo? Ang sabi niya, kamelyo. Why? Because when you analyze their life, yung lolo, nagsumikap siya. Nang sa ganun, kung ano man po yung kapintasan nila, kainahan nila, disadvantage nila, mason by discipline, by proper values. So pagdating doon sa naging anak ng lolo, medyo umunlad yung buhay. Tapos yung tatay, dahil may nakuha ding values doon sa lolo, okay, umunlad din ang buhay. But eventually, yung discipline na yun, nagsubside. Hindi siya naipasa. Kaya, even though na yung mismong bata na ang minamanayang sasakyan na yung pinakamag-aaral, but it lacks the discipline, yung susunod na generation po niya nawala na. Nawala yung ganung discipline. Kaya po, ang mamaneuhin ulit is kamelyo. So, if we look into time, okay, tinignan natin ng church history. Actually, nung inaaral po namin sa Bible School, medyo nakakalungkot. Kasi when you look into history, ang hope natin is habang papalapit tayo ng papalapit sa Panginoon, and habang nag-i-improve po yung lifestyle ng tao at nag-i-improve through the help of technology, yung access natin sa salita ng Panginoon, ang expectation po natin, mas nag-i-improve yung love ng tao at paglapit ng tao sa Panginoon. Pero hindi po ganun. And nakakalungkot po is the same problems before are the same problem na kinakaharap ng bawat isa. It is just dressed on a different cloth. Sabi nga po, parang ipinackage mo lang, pero yung laman, pinackage mo siya ng ibang lalagyan, pero yung laman parehas na. Actually, in the past weeks, ang hinihiling ko talaga kay God, Lord,
paano ba tuturuan yung church na maunawaan talaga yung pag-disciple? Kasi sometimes we reduce discipleship in the form of ang tawag doon, step-by-step guide. O, ganito mag-disciple, ha? Kailangan ituro mo yung what is salvation, what is lordship, what is the essence of Bible, the church, baptism, etc., etc. And enough na po ba yun? Kasi dinanan na natin yun. Tama po ba? May mga tao na nagturo na sa atin about those things, inaral na natin sa church. But will it suffice? Ibig sabihin, sapat na po ba yun? Bakit, despite of all the information na nilalagay po sa puso ng bawat isa, despite ng pagpapagal po ng mga, sabihin natin, mga nagtuturo sa atin, mga leaders po natin, Bible study group leaders, teachers, etc. Bakit po wala tayong confidence to make disciple? At bakit until now, yung essence ng pagiging disciple, minsan nahihirapan po tayo? So, habang nagre-reflect po ako doon, pinapaalala ng Lord yung message niya about the parable of the sower. Kaya po nung inaaral po ito, binabalik ng Lord yung message on the parable of the sower in Matthew 13. Bakit? Even though the same seed ang tinotos natin sa bawat isa, mapa kung ano mang kalagayan mo sa buhay, same seed naman ang tinatanggap mo eh. Same gospel naman ang naririnig mo. Bakit hindi tumutubo? Bakit napakahirap sa ibang tao na yung salita ng Diyos tumubo sa buhay nila? At pinalala ng Lord ito. Tanda mo ba yung parable of sower? Hindi lahat ng seed natapon sa good soil. Ibig ba sabihin, Lord, kailangan talaga ng good soil? Yes. Because even though na yung seed is so powerful, when it is not placed in the right environment, okay, mahirapan siyang tumubo at mahirapan siyang mamunga eventually. Tulad nung seed na tinapon along the path, kinain ng ibon, yung natapon dun sa rocky places, tumubo siya, pero wala siyang makapitan kasi mabato. Dahil wala siyang makapitan na sturdy, hindi din siya nagtagal dahil hindi siya makakuha ng tamang nutrients, tamang tubig. So, madali siyang tumumba. Okay? Nung uminit ng panahon, ibig sabihin yung trials, persecution, challenges ng buhay, mas madali sa kanyang bumalik sa dati, which is normal. Pinag-aralan po natin yan. It is the nature ng design ng anumang pong dinisenyo ng Panginoon dito sa mundo. Lagi yan naghahanap ng least resistance. Okay? Yung pinakamadaling gawin. Pinakamadaling daan. Kaya gusto natin yung secret. Gusto natin yung tips on how to do things simply. Okay? Yung mga secret guide, gusto natin yung top 10 things to do to make you rich. Di ba? Gusto po natin yun. Ano yung mga instant. Okay? Ayaw natin yung discipline na pagdaanan natin yung mga bagay-bagay so that it can be built in us na maging strong tayo, dumating man po yung mga pagsubok. So yun po yung nirepresent ng rocky places. But there are also thorns. There are things that will distract us and will force us na hindi magpatuloy dun sa tama. Okay? Representing by the thorns ng buhay. Okay? Nung binemeditate on this word, okay, so alam naman po namin to Lord eh. May mga gano'n naman talagang bagay. How should we deal with this? So, ang hiling naman kay Lord is next, paano tayo mag-move forward? So, kung kayo po ay isang hardinero, at alam nyo na may ganitong kondisyon, ang lupa po ninyo, ano gagawin nyo? Para tumubo yung hahagis nyo po na seed. TNE o kaya THE. Paano po ba kayo nagtanim ng pechay? Prepare nyo po yung soil, di ba? Tinanggal nyo yung bato-bato, tinanggal nyo kung ano man po yung dumi na pwedeng maging hindrance sa pagtubo po ng seed. In the same manner, i-emphasize po ng Lord that we should hindi lang ready. Dapat magkaroon po ng mata o maging bukas po yung ating paningin to understand at makita natin yung mga hindrances po na to.
Kahit alam po natin na nangyayari yan, kapag bulag tayo sa mga ganyang bagay, hindi rin po natin yan may wawaksi sa ating mga buhay. There are things na mabuti naman po, pero dahil hindi natin nakikita behind it kung anong ginagawa nito sa buhay po natin, we just allow it to happen to us. Yung mga distractions, okay lang sa atin. Yung mga deviations, okay lang sa atin. Why? The very reason is because kung hindi clear yung paningin natin to know what is truth, okay, madali po tayong maninlang. Kung bibigyan kita ng isang damit, for example, bibigyan kita ng isang damit na may logo ng alligator. Kung hindi ka aware dun sa tunay na design ng alligator para masabi mong original yung damit, madali kitang mapepeke. Why? Because it looks like an alligator, pero pag binilang mo yung ngipin, kulang ng isang ngipin, therefore, not genuine. Looks like, tapos, baka naman. Pero hindi. Laos pala. Laos pala yung yung tatak, hindi lakos. So, ano pong ibig sabihin? Marami pong bagay that presents themselves sa buhay po natin. Pero sa totoo lang, peke pala. Okay. Marami po yan. Isang channel po dyan ng social media. May ganito kang problema. Sinong una mo lalapitan? Lumalapit ka ba kay God? Lumalapit ka ba sa Bible? No. Ang lalapitan mo is kung sino yung sikat na nagsasalita sa social media. Hindi si Teacher Jason siguro. Pinupuntahan niya. Yung sikat na maraming followers. At dahil marami siyang followers, it is as if lahat ng lumalabas sa bibig niya, totoo. Kaya ipa-follow mo ngayon yung step by step na sinabi niya na ito ang tunay na dapat mong gawin. Nang sa ganun, yung problema mong yan ay masolve mo. Alam niyo po, yung ganong problem is the same problem na nararanasan noon. Okay, kaya nga po, kung susurihin natin yung buhay, false teachings, naglipa na. Okay? Hindi po sinabi niyan, the Lord said. Sinabi talaga ng Lord. Kaya we should have the heart of deliverance na sinabing, they search the scripture. Kung tama ba talaga yung pinagsasabi nitong si Paul. Wala tayong ganong mindset. Even though we are bombarded, sabihin, napakaraming available na information, pero wala tayong mata, kakayahan sa ating mga paningin, sa ating puso, na alamin kung anong totoo. Kaya even though, sabihin natin yung mga Pharisee at that time, sinabi sa scripture, ganito, ganito, ganito. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? You are in error because you do not know the scripture. Kaya mo i-coach yung scripture, pero hindi mo siya naintindihan. Kaya ang dali mong isway. Nagsuot lang isang tao na may Bible verse, kung Christian to. Ito ba? We are reducing Christianity or being a disciple of Christ into something na according lang dun sa idol na binubuo po natin sa buhay ko natin. If the Lord is not enough, if hindi siya yung goal ng buhay natin, if hindi yung pag-please sa Kanya ang hangarin ng buhay natin, what is the essence of life? Okay, madali tayong masway if hindi clear sa atin kung saan tayo papunta at bakit tayo pumupunta doon. The main message of today is kailangan natin maunawaan ano ba yung mga false teachings noon that are still penetrating the lives ng bawat isa. Okay. Walang exemption. Kasi lahat po tayo nakikita natin at pinagdaanan natin ito before. Okay. And hope, pag nakita natin to, itong mga paths na to, lucky places, doors na to, na naglilipa na until now, is maunawaan natin that kailangan natin iwaksiyan. We really want to grow in our pursuit as a disciple of the Lord. Okay. Kasi mahirap pong kahit diligan mo po yung halaman na nasa lucky places na may thorns, kahit diligan mo po yan, mamamatay at mamamatay po yan. So, ang sinasabi po ni Pablo sa scripture, and dito sa book po ni Matthew, kailangan tanggalin mo muna. Maglinis-linis muna. At kapag nakapaglinis ka, okay, bigyan mo ng tamang nutrition, tamang environment.
yung seed na tinanggap mo. Yung co-worker po niya, si Epaphras. Sabi niya nga po, Epaphras. Pero as the main leader nung disciple sa mga Gentiles, okay? Lagi may burden si Paul. Okay? Lagi niyang inaalam, ano na ba ang condition ng church na to, ng ganyan. At every time na nalalaman niya yung balita, okay, kapag may problema, lagi siya nandoon. To give guidance, to give counsel, aside from praying for them. Okay, itong aklat po ng Colossians is a letter na kung saan in-express po ni Pablo yung heart niya talaga. Na natutuwa siya sa mga believers in Colossus. Pero alam niya na posibleng itong mga believers na to unti-unting mamatay. Spiritually. Why? Because they are being dominated by different false teachings na naglilipa na dun sa simbahan po na yun. Kaya kahit na si Pablo nasa kulungan, naka-house arrest po siya sa Roma. Okay? Imagine niyo po yan. Tayo po, di ba, kapag may problema tayo sa buhay, saka na ako magdi-disciple. Okay? Siguro maintindihan naman ng church na kung bakit di ako makapag-participate. But, si Pablo, iba po yung heart niya. Pag talaga may burden kasi isang bagay, okay, hindi mo sasabihin, tsaka na. Okay? Laging meron ka sa heart na kung ano ang pwede kong itutulong ko. Imagine niyo, nasa kulungan, sa halip na iniisip niya, paano kaya ako lalaya dito? Ang iniisip niya, paano kaya lalaya yung mga taga-Colosas sa maling katuroan? So, sumulat siya. At ipinadala niya po yung sulat na yun nang sa ganang umabot po sa church ng Colossus. Okay? So, ano po ba yung mga false teachings na yun na iisa-isahin po natin? False teaching number 1, si Jesus daw, hindi sapat. Napakahirap po nun. Pag sinabi mong Jesus is not enough, then the Lord is not enough. Then you need a better God and another God. Ang hirap nun. Number 2, na false teaching ang sabi, kahit na Kristiyano ka, dapat sundin mo pa rin itong mga rules na to. Pag lumabas ka dyan, pag meron kang hindi ginawa dyan, hindi mo ma-achieve yung fullness ng buhay. Ang hirap, di ba? So, ang sinasabi niyan, even though you are following Jesus, kailangan i-follow mo pa dito. Mga rules na. If you don't do this, you are not a real Christian. Okay. Gusto niyo po ba yun? Lahat ng babae dapat ang buhok hanggang tuhod. Walang pupunta ng church na hindi nakaputi. Ang hirap na. Bawal kumain ng ganito, ng ganyan. Bawal kumain ng ipon. Pwede. Hahanapan lang natin yun ng Bible verse. Tapos sasabihin natin, sabi sa verse na to. Dating gawin to. Si Jesus ba talaga tunay na tao? Hindi. Dapat gawin pa natin to kasi maraming hindi na-fulfill si Jesus na kailangan natin gawin. Si Jesus hindi nagkaroon ng pamilya. So dapat i-perfect natin yung hindi nagawa ni Jesus. Kailangan tanggapin natin bilang ating mapapangasawa yung isang kapwa natin na hindi natin kalahi at yung bunga ng pag-iisang dibdib, yun yung magiging perfect. Kasi si Jesus hindi niya nagawa yun. So, many different false teachings ay dahil sa mga hindi o nagugat dahil hindi nila tunay na nauunawaan who God is at paano niya gustong kumilos sa buhay ng tao. Number 3, napakaraming mysticism and angel worship. Alam niyo po ba yan? Ewan ko kung nakaka-experience kayo ng ganyan, may mga nasalihan kayong groups. Yung biglang namusap sa akin si Lord. Kinikilabutan ako, nandito ang presence ni Lord. Hindi ka kinikilabutan. Wala presence ni Lord. Okay. Nakita kita sa panaginip ko. Kinakausap ka ni Lord. Posibleng may papagawa sa iyo si Lord. These things, posibleng mangyari, but if they deny the sufficiency of Jesus, may problema. Okay? During their times, even angel worship. Sinasabi nila that angels are messengers. Totoo yun. But if you
exalt o itinaas mo yung mga anghel and worship them bilang kapantay o higit sa Panginoon. Anong pinagkaiba po niyan sa mga artista na itinatangi natin sa buhay na mas importante, mas ginagastusan natin as compared sa paglapit natin sa Lord? Diba? Kaya niyo bang bumili? Kung dadating dito ang SB19 sa Bulacan, at ang ticket ay worth 5,000, bibili ka ba? Pakitaas ang kamay kung bibili. O Bini? O Bini? 10,000. May bibili? 5,000. Pwede, di ba? Sino dito may Bible? Sabihin niyo, wala kaming pambili ng Bible. 175 pesos. Walang makabili. Nakikita po natin. Sinasabi natin, gusto natin lumapit. Pero sa totoo lang, there's a problem, hindi financial eh. Because our hearts, naka-angkla siya dun sa mga bagay na mas wino-worship natin as compared to the Lord. Kaya napakahirap ibigay yung isang bagay kasi may mas importante at mas mahalaga sa buhay natin. Ang sakit po nun. Habang kinakanta mo, I love you, Lord. Hindi ako makaspend ng 175 pesos. Hindi ko ba? Ang sarap sabihin na I love you, Lord, pero hindi mo kayang ipakita ng ibig sabihin ng love. That is a false teaching na even noon pa, nangyayari na at nangyayari din siya sa panahon natin. Okay. Tatandaan po natin, lahat ng false teaching is a way of life. So kapag ang sinabi natin, when you teach something, you are setting the path, the direction, yung lalakaran. So kapag sinabing false, anong mangyayari po? Hihiwalay po yun ng landas, liliko po yun. Ibig sabihin, yung kahihinatnan ng buhay mo, iba. Habang niloloko mo ang sarili mo na I love you Lord, pero iba yung ginagawa mo, napupunta ka, hindi papalapit sa Kanya. Papalayo sa Kanya. Yan po yung kahalagahan na inaaral din po natin. Okay? The history na nasa Bible naman eh. Matuto tayo sa pagkakamali noon. Nang sa ganun, paunlad na ng paunlad sana yung buhay. Hindi yung tumatanda tayo ng pabaliktad o paunlad. Number 4 na false teaching, yung harsh self-denial. I-expound din naman natin yan. Noon kasi, nauso po yung tinatawag na asceticism po yata yung po dyan. Sinasaktan nila yung sarili nila because they believe the more na sinasaktan mo yung sarili mo, the more na ginagaya mo yung paghihirap ng Diyos, it is as if you are sacrificing yourself for the glory of God. The more na naghihirap ka, the more na nagiging banal ka. Ginaya mo yung fasting ako, Lord. Panood niyo ako, 1 week na ako nagpo-fasting, ha? Mas banal ako. Kasi, gagawin ko pa tong 1 month. Believing na yung paggawa mo, the more na pinoprolong mo yung paghihirap mo, is as if nasasatisfy mo yung sinabi ng Lord na be holy. Okay? And number 5, false teaching. Mas importante ang knowledge over relationship to God. Sa tingin nyo, bakit di natin inaaral how to refute debates or theological words dito sa church? Dahil ayaw po natin na lumago kayo into a certain state na kung saan nakikipagdebate kayo. Because that is not something na magbibigay talaga ng growth sa buhay niyo. Hindi natin ina-urge o ini-encourage yung church na alamin paano tayo makikipagdebate sa ibang relihiyon. Paano sila susuklangin o paano sasabihin sa kanila na mali sila. Because that is not something na magbibigay sa atin ng humility at love. Tatandaan niyo yun. Kasi in the past, nangyari na yan eh. Pero nangyayari pa rin today. Yung iba pa nga gumagamit nun, nagmumura pa habang sinasabi, mali kayo! Lulutong pa.
Why? Because they valued knowledge over relationship sa Diyos. But when you know the Lord, okay, tutulungan ka niya maging meek, maging humble, maging gentle. At titignan niya yung situation in the lenses of love. Hindi niya hanapin pa, paano ko ba ito gagantihan? Hindi. Paano ko ba ito mamahalin? Kasi hindi niya na-experience kayo ng love. Kailangan niya ng yakap sa pamamagitan ng aking salita, sa pamamagitan ng aking galaw. Nang sa ganun ma-experience yan, Diyos. Kaya niya ginagawa yun because He is not experiencing who God is. Kaya sinabi, importante ang relasyon sa Diyos. Okay? These false teachings, iisa-isayin po natin. Okay lang po ba? Nang sa ganun makita natin, on a deeper level, yung kalagayan ng Colossians. Yung mga Colosas. Okay? False teaching number 1. Jesus is not enough. So ano po ba yung nangyayari during that time sa Colossians? So, even though may mga Christian believers na that time, nandiyan pa rin yung mga grupo, mga Hellenists, mga Gentiles. Okay, ini-inject nila yung mga filosofiya o katuruan ng mga Grego. Nandiyan pa din yung mga Jewish laws, mga Sabat, food laws, bawal yung ganito, bawal ganyan, magpatuli ka, pag di ka tuli, hindi ka kasama. Okay, part of the covenant, part of the culture, and even the mysticism. Ano po ba sinasabi niya? Dahil si Jesus hindi enough, kailangan, kung anong kakulangan ni Jesus, dagdagan natin. Tulungan natin siya. Anong ibig sabihin po nun? Sometimes you follow Jesus, sometimes not. Depende sa sitwasyon. Lord, help me in this area. Lord, do not help me. Kaya ko na to. Sa panahon natin, paano natin ginagawa yan? If Jesus is not Lord of all, ibig sabihin, hindi siya yung master ng buhay natin, kabuuan. Therefore, kung kailan lang po komportable o kung kailan po kinakailangan si Jesus, doon lang natin siya tatawagin. Imagine, may asawa ka. Compartmentalize mo yung paggamit sa asawa mo. Pag kailangan ko ng kalinga, lalapit ako sa asawa ko. Pag kailangan ko ng tunay na kaligayahan, hahanap ako sa iba. Okay? Pag kailangan ko ng payo, lalapit ako sa asawa ko. Pag gusto kong mag-happy-happy, lalapit ako, hindi sa asawa ko. Ano point lang is, ginagawa natin si Jesus bilang asawa po natin. Lumalapit tayo sa Kanya pag kailangan lang. Pero pag hindi, lumalapit tayo sa ibang bagay. Why? Because we do not fully understand na si Jesus pa lang sapat na at higit pa. Okay? If Jesus is not enough, isipin mo lang, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon sa buhay, pag hindi kompleto si Jesus sa buhay mo, kakapit ka kung kani-kanina. Yun na po yung simula ng spiritual downfall. Hahanap ka kung ano-anong klaseng payo, yun ay susundin mo sa buhay, then eventually hindi yun masasatisfy yung need mo. Kaya ano po sinabi ni Pablo dun sa sulat? Okay, nasa iba-ibang chapters po kasi yan eh. Sinamalize na lang natin dito. Sabi niya, dun sa teaching about Jesus is not enough. Sabi niya, see to it that no one takes you captive to hollow and deceptive philosophy. Okay, palidin lang. Yung mga ganyang katuruan, sabi niya, ikukulong kayo. If Jesus is not enough, therefore, the Lord is not enough. I-meditate niyo po siguro pag uwi niyo. Kung si Jesus o ang Lord hindi enough, anong uri ng buhay meron po tayo? Hindi na siguro madali, hindi na siguro mahirap yun. Kasi kung hindi mo sinusunod si Lord, madali lang yan intindihin. Ibig sabihin, kung anong buhay ko ngayon, gano'n lang din yan. Pero kapag sumusunod ka kay God, in your thoughts, in your deeds, in your walk in life, napakahirap na daanan yung isang phase ng buhay mo na wala ang Diyos. Example, dumaan kasi isang pagsubok, tapos yung nagpayo sa'yo,
Iinom na lang natin yan, makakalimutan mo din yung problema. Symptom. Ano po bang ibig sabihin ng address the symptom? Yung pansamantalang lungkot na nararanasan mo, yun yung gusto nilang isolve. Tutulungan ka nila na makalimutan yon, pero hindi masusolve ang problema mo. Dahil pagising mo, masakit yung ulo mo, masakit ang bulsa mo, pero yung problema mo hindi nawala. Why? All because Jesus was not enough. Kaya mas pinakinggan mo, hindi si Jesus, kundi yung ibang bulong. Walang pinagkaiba po yan noon. If Jesus is not enough, ang dami mong idadagdag sa buhay. Kaya ano pong sinabi niya? Kumpleto ka. Sabi mo nga sa katabi mo, you are complete. Kahit masikip ang damit mo. Ayaw kong sabihin na mataba eh. Kahit payat ka, you are complete. Kahit straight buhok mo, o kahit hindi kasi tangos ng ilong mo yung ilong ko, you are complete. Dahil po ang Lord, pag siya po yung nasa iyo, complete. Okay? In modern times, sinasabi po natin, Jesus is good. Sino dito, nag-horoscope pa kayo? Uy, sabi sa yung pinapalo ko. Di ba? I-bless ka ng Lord ngayon. Di ba, gumamit pa ng Lord ngayon. Totoo naman, binibless ng Lord yung mga obedient eh. Pero yung life mo ngayon, inaabangan mo na pinafollow mo yung mga ano ba daw ito? Anecdotes ba? Mga poses. Na inaalay mo yung buhay mo. Sabi dun sa post ngayong araw, maganda ka, may darating na pagsubok. Pero ang Lord nandyan. Ikaw ngayon, matatakot ka. Instead of knowing God, nakikita niyo po, walang masama po dun. Pero ganun tinitwist ng kaaway. Is using the word of God, twist it into His purpose. Instead of knowing God and digging deeper dun sa relationship, sa ganun, mas makilala mo siya at mahalin siya. Okay? Nasisway tayo madalas. Hindi lang po yung horoscope. Minsan yung tinatawag natin na pina-follow natin. Kanino ba tayo nakasubscribe? Kasi everyday yan, nag-feed yan eh. Hindi man yan horoscope, but it feeds us into something na, anong tawag doon? Nagtitwist ng kaisipan natin, ng damdamin po natin. Wala kong pinagkaiba yun noon. Sino dito? Ginagawa niyo to? Manifesting. Wala nagmamanifesting dito? Ginagaya pa kasi si Abraham daw. The man who is faithful. Okay? Even though hindi niya nakikita, he follows. Ginamit pa si Abraham. Kaya kung ikaw, may gusto kang bagay sa buhay mo, pag-pray mo kay God, i-manifest mo na nandyan na yan. Lord, yayaman ako, Lord. Yayaman ako, Lord. Manifesting. Familiar kayo sa law of attraction? Manifesting. Ano po ba yun? The law of secrets. Binuksan yung libro. Nakita mo doon. Ito yung word ngayon ng Lord sa akin. Walang pinagkaiba noon sa ngayon. Pag ganun tayo sa pamumuhay natin, na hindi si Lord ang sapat, ba't mo naman bubuksan ng Bible? Unahin mo na yung cellphone. Kasi sa cellphone, na-digest na. Sa cellphone, nandyan na, hindi mo na kailangang mamili kasi nag-subscribe ka na from the very beginning. Ito yung mga gusto mo lang makita. Okay. Pag pangit, gusto niyo po ba mag-subscribe kayo? Ipa-follow niyo yung isang bagay na ang sinasabi sa inyo lahat ng kapintasan niyo. Pero sa Bible, minsan gagawin yan sa inyo habang binabasa niyo. Why? Kasi ang Lord enough. Ipapakita niya sa atin not just the good ones, but even the bad ones na kailangan natin tanggapin. Pero dito, pag si Jesus hindi enough, magiging selective ka sa faith mo. Kaya nga po nauso din yung mga prosperity gospel.
Kino-quote pa eh, no? Mag-study ka lang ng scripture, tapos i-manifest mo by giving, planting seed. Sabi po nila. Pag pinlant mo yung seed, sabi, give, and it should be given. Ano po ba yan? Siksik, giglig at umaapaw. Pag daw nagtanim ka, kung gaano kalaki, tinanim mo, ganun kalaki man. Nakikita niyo po pa paano tinitwist? We are manipulating God. Okay? Dahil si God, okay, hindi enough. Therefore, dadagdagan ko. Kailangan kong gawin to so that God will do this. Kasi hindi automatic na gagawin ni God na i-bless ka. Nakikita niya po yung point kung saan sila nagagaling itong prosperity gospel-driven church. Kung gusto mong pagpalain ka ng Lord, mag-seed ka ng malaki. Pag wala kang seed ng malaki, huwag mo sisihin si Lord na hindi ka bless. So ano pong ibig sabihin nun? Si Lord, pinapaboran lang yung nag-bless ng malaki. Pag hindi ka nag-bless, wala kang bless. What does it tells something about God? Si God ay hindi mapagmahal. Si God may favoritism. Therefore, ayaw ko siyang God. Hindi siya enough. Di po ba? It is a false teaching sa panahon ng Colossus, pero it is a false teaching na naghahari until now. Bakit? Because we allow it. Impact. Kung si Jesus hindi enough, wala kang kapahingahan. Kasi sinasabi ni Scripture, si Jesus ang priest. Siya na yung kumukumpleto. Siya yung nagpapastable ng buhay. Eh kung di pala siya kumpleto, eh wala din kapahingahan sa kanya. Saan ka ngayon nahahanap ng kapahingahan? Sa music? Mamumundok ka ba? Mamamasyal ka ba? Lilisan ka muna ba sa lugar ninyo? Pupunta ka muna sa malayong lugar para hanapin ang iyong nawawalang sarili. Okay? If Jesus is not enough, we cannot have rest in our souls, and faith will be confusing, exhausting, and not free. Sinasabi ni Scripture, yung katotohanan na magpapalaya sa atin. Pero kung si Jesus pala hindi kumpleto, hindi tayo sure na makakalaya tayo sa kung ano man pinagdadaanan natin sa buhay. Clear po ba? Number 2, na false teaching, sabi we should stick by the rules. Kasi noon po, pinupush pa rin ng mga Jewish groups yung mga rules po nila about foods, about festivals, Sabbath. At minimeasure nila yung growth ng isang tao based sa kung ano na yung mga rules na napafollow niya. Okay, hirap nun. When you violate one rule, you violate everything. Kaya there should be strict compliance. Sa atin, 10 na nga lang rules eh. Sino sa inyo makakapagtaas ng kamay, pinafollow nyo every day yung 10 commandments? Therefore, you are not mature. Gaganunin ka po during that time. Paano mo nasabing nagmamature ka, hindi mo sinusunod to? Malayo ka sa Panginoon, gawin mo to. What if sa panahon natin, ganyan? Para tayo nakakahon. Okay? Christianity is not something that is pleasant. Pero hindi ibig sabihin we should live life na walang rules. Sinasabi natin, rules are meant to make us safe, to make us free. Pero kung kapag yun yung naging hangarin natin sa buhay, okay, masasakal po tayo. Kaya sabi ni Pablo, do not let anyone judge you by what you eat or drink. Ganun ang sinabi niya sa mga taga-Colossus. Okay? Hindi dyan nakikita ang righteousness. Kahit na kumpletuhin mo everyday yung 10 commandments, wala dyan ang righteousness. Kasi righteousness is positionally and relationally attained sa pamamagitan po ni Jesus. Okay, positionally, ibig sabihin, it is a finished work of the Lord. Nagiging matuwid ka sa mata ng Diyos dahil sa ginawa ni Kristo. At nagiging matuwid ka sa pamumuhay mo kapag pinafollow mo siya. Because of your relationship sa Kanya. Hindi dahil sinusundan mo itong step-by-step rules. Yung rules, hindi yun yung goal. Yun po yung guide.
Pero hindi yun yung goal ng buhay. Kaya kapag dito sa church, ginawa po natin yan na pamantayan, sabihin natin, pag di ka nagdi-disciple, you are not mature. Anong mararamdaman po ninyo? Hindi naman ako. Tagal-tagal mo na. 10 years ka na dito sa WCM, hanggang ngayon wala ka pang disciple. Anong mararamdaman po ninyo? Happy? Di bali ng tamad, di naman pagod? Ano po ba yung mararamdaman natin? Magigilty po tayo. Di po ba? What if sinabi sa inyo, pag the more na nagmamature ka dapat, pabawas na ng pabawas yung sin. So dapat, kung leader ka, hindi ka na nagsisin. Ano pong mangyayari sa isang individual, sa isang mananampalataya pag gano'n? Sa tingin mo po ba, magkakaroon siya ng heart na willing na sabihin sa kanyang accountability partner na may pagkakamali siyang ginawa? Hindi. Itatago niya yung kasalanan niya. Why? Mahihiya siya eh. Hindi po ba? Holiness will be by mere appearance, habits, traditions. Pamantayan po ba na kapag nagpa-participate ka sa ministry, mature ka na? Probably. Pero hindi talaga siya yung measurement. Rules are there to guide us. Pero hindi sila yung objective ng buhay. In the same manner, ang pananampalataya po natin, huwag nating i-angkla lang dun sa following sets of rules. Na dito sa WCM, ang goal is makapag-participate sa different ministries. Makakanta dito, makapag-recite dito, makapag-preach dito, makapag-preach sa children's ministry, makasama sa outreach, makatulong sa paglilinis. Those things are good, pero hindi sila yung objective. Ginagawa natin to dahil gawain siya ng Lord. We are just participating. Bakit? Ano ba yung ginagawa ng Lord? He is transforming lives. Pagbabago po ng buhay ang objective ng Lord. So, it is a false teaching na nangyayari noon and still nangyayari po sa panahon natin. That's why, kailangan siyasatin natin yung heart natin. Ano ba yung false teaching na dapat natin iwaksin? Number 3, na false teaching is the mysticism and angel worship. Tulad ng binanggit po natin kanina, ini-encourage during that time na panghawakan yung mga visions, secret, spiritual knowledge, angel worship. Kaya ano sabi ni Pablo? Hindi dyan nakikita ang spiritual growth. Okay? Spiritual growth flows from Him, not on mystical experiences. Sabi niya, kapag nakakita kayo ng ganyan tao, such a person also goes into a great detail about what they have seen. Christ alone is the head of the church. Okay? Kung meron man kayong itataas sa buhay nyo, okay? At i-aim ng buhay nyo, huwag yung mga visions na nakikita nyo o sinasabi ng iba. O yung, kasi during that time, may tinatawag po din yung mga logical groups. Nag-perform sila ng groups na kung saan yung mga natututunan nila about God, it makes them feel na mas above sila sa iba. So kung ikaw alam mo itong mga sikreto na to o mga secret teachings, it makes you feel higher as compared sa ibang mananampalataya. So ini-encourage nila yung gano'n. Okay? Sa panahon natin, paano yan nakikita? Meron pa ba sa inyo na na-obsess sa mga visions, dreams? May mga nakikita kayong mga pangitain na sinasabi niyo, uy, nag-speak sa akin si Lord. Naunawaan niyo po ba ibig sabihin ng revelation? Pag sinabi pong revelation, dinidisclose. Ibig sabihin, inihahayag. Nakikita niyo po ba yung likod nitong kortina? Pag sa likod ng kortina ay merong isang magandang painting. Pag itong kortina na to ay tinanggal ko, ang ibig sabihin po nito, ni-reveal. Doon po inaamo yung salitang revelation. Isang something na sikreto na ipinahayag. Meron pa po bang sikreto si God na hindi ipinahayag sa pamamagitan ng kanyang salita? Ang sikreto ng Lord, ipinahayag niya, okay,
sa tao, gumamit siya ng tao to write it, at tawag doon inspiration. Okay? At habang binabasa, at doon sa pupuntahan niya, both kinakausap niya. Si Pablo kinausap ng Diyos. Yung pupuntahan ni Pablo na magtatanggal ng skill sa mata niya, kinausap din ng Lord. Si Peter kinausap ng Lord. Yung Romano na pupuntahan niya, yung Roman family, yung sina Cornelius, kinausap din ng Lord. Pag pumunta ka sa akin, sinabi mo, sabi sa akin ng Lord, i-bless mo daw ako, bibigay mo daw sa akin ng sasakyan mo. Ganun ba? Buti kang kinausap ka, ako hindi. Tatandaan nyo, two ways lagi. And sometimes, ginagamit pa rin po ito. Okay? They quote scriptures and they use the word for their own benefit, and sometimes dinadagdagan pa. It is as if the Lord reveals something to them na hindi ni-reveal sa iyo. At kapag hindi mo yung ginawa, something bad will happen. Nakikita niyo po? At dahil po doon, yung faith ng isang tao, hindi na siya naka-anchor sa word. Naka-anchor na ngayon sa feelings, sa fear. Susundin mo dahil natatakot ka. In any relationship, kapag ginagawa mo yung isang bagay dahil takot ka lang, nawawala ang love. Inutusan mo yung anak mo, susundin ka niya dahil takot mapalo. Sa tingin niyo po ba bilang magulang matutuwa kayo? In a way, yes, kasi parang yung authority niyo na-exercise niyo at sinusunod kayo. Pero what if nakikita mo yung heart ng anak mo na habang nagwawalis, habang naghugas ng plato, alam mo masama yung loob pero sumusunod. Ano po pakiramdam niyo? Natakot kaya. Nakikita niyo po yung point. False teachings noon, nangyayari pa rin until now. Okay. So, another effect po noon, kapag nagpapaniwala pa po tayo dun sa mga bagay na, uy, may nakita ko sa FB ganito, or sa social media, may ganitong na-discover. May anino dito, oh. May imahe ni Lord ng ganito, oh. Ano po mangyayari sa atin? Uy, dahil sa'yo, nakita yung imahe na yun, ngayon yung tao sa'yo, tataas yung tingin sa'yo. Aalamin na yung buhay mo. At feeling mo, mas mataas ka na. Lumapit kayo sa akin. Lalawayan ko lang kayo, gagaling mo. May arrogance na, may pride na. Pero misplaced. Bakit? Sa halip na magtiwala, nakikita niyo ba? Nangyayari siya. Kaya papansinin niyo, yung scripture hindi siya nalalaos. Kasi yung scripture, nakita na ng Lord from the beginning until the end, yung pangangailangan ng tao. At sinabi niya, ako lang sapat na. Yung binigay niyang salita sa atin, if we consume it and live by it, makikita natin na wala naman pala akong kulang sa buhay. Ano ba? Even these visions, hindi na niya kailangan. Magiging matagumpay ba ako sa buhay? May nakita kong puti, habang nakakita ko ngayon. Gumagano. Yayaman ako, yan. Wala akong pinagkaiba yan. Number 4, harsh or self-denial. Denying the body means more holy. Sabi po ni Pablo, true transformation comes from Christ. Yung seed, dapat tumutubo siya. Yung word ang sinasabi niya. Yung word, pag tumubo sa'yo, isinabuhay mo, mamumunga yan. Okay? Hindi ka nagiging banal o hindi ka nagiging mature dahil sinasaktan mo yung sarili. Hindi, bubuhos ko yung buong buhay ko sa church. Maano pong ulam? Hindi, nasa church ako. Mas importante ito.
Sinabi po ba namin sa inyo na ang buong buhay ninyo sa church? Na mas importante ang church? Sino po ba ang asawa ng church? If Jesus is the husband, who is the wife? The church. Kung ikaw po ay may asawa na, sino po yung wife ko? Ang church o ang asawa ko kung si Cindy? Na kanino po yung pananagutan ko? Sino po ba yung wife na pinagkatiwala po sa akin? Di ba? Ang asawa ko po. Pero masama po ba na gawin ko yung pagtulong sa church? No. Pero kapag ginawa ko ng wife ang church, as compared sa wife ko, doon na po magkakaproblema. Kasi nangaagaw ka na ng wife. Ang church ay wife ng Lord. Yung ministries na ginagampanan natin, okay, we're just participating dun sa gawain. Pero yung role ng pagiging husband dun sa wife, hindi natin yun gampanin. Okay? We are just partakers. We're just participants. Okay? Pribilehiyo lang po yung pagsambang ginagawa natin. Dahil yung ginagawa natin para sa wife ng Lord. Okay, sa church. Kaya kapag binuhos mo yung buong buhay mo, may asawa kang tao, binuhos mo yung buong buhay mo sa church at napapabayaan mo yung responsibilidad mo sa iyong asawa, that is a problem. Buong buhay mo, which is common sa nangyayari. Hindi ko po nila lahat, pero there are instances, may nabasa na po akong mga stories na yung mga anak po ng servant sa simbahan, nagiging pasaway yung mga anak. Even yung asawa na pupunta sa ibang pamilya. Why? Dahil mas minahan nila yung asawa ng Diyos kaysa mahalin yung asawa po nila. Part po yun, isang example po yun ng self-denial. You think na itong pagpapagal na ginagawa mo, it makes you more holy, more closer. Yes. By the mere act. Pero titignan mo spiritually, hindi ka pala talaga nag-grow doon. Kasi it makes you look wise, pero sa totoo lang, nagiging captive ka na ng sin. Katandaan nyo, ang scripture, hindi niya gagawing complicated ang buhay. Ginagawa niyang mas simple at mas free. Kaya sabi ni Pablo, do not handle, do not taste, do not touch. Okay? They look wise but lack real power over sin. In modern times, extreme spiritual discipline to earn God's favor and even suffering. Nangyayari pa rin po yan sa iba, even sa ibang religion. So ano pong resulta kapag ganyan pa din ang kaisipan natin? Mapaburnout po tayo. Okay? Ma-focus po yung masiship po yung focus natin sa totoong pagbabago ng buhay into external disciplines lang, traditions. And mami-miss out natin na yung pagsaserve kay God is something that is truly joyful at freeing. Okay? Pag nandyan pa rin tayo sa katulad po na yan. And lastly, number 5, knowledge over relationship. Doon po kasi, may tinatawag na secret wisdom. Okay? So kapag belong ka sa group na yon, nalalaman mo yung mga secrets po na yun. Sa panahon po natin, example, pag part ka ng leadership ng church, may mga pinag-uusapan doon na hindi common na pinag-uusapan with the congregation. Okay, sa panahon po nila, may mga ganon. Na kapag belong ka sa group na to, privilege ka. May mga katulungan ka na malalaman na hindi nalalaman ng iba. Ano pong effect po nun? Nagkakaroon ka ng exclusivity, pride, and arrogance. Yung pagiging elitismo. Pag sinabing elitismo, galing sa word na elite, ibig sabihin exclusive group. Iilan lang. So kapag ikaw ay part ng iilan lang, para kang mga pinili. Okay?
So, ang tingin sa'yo ng tao, mataas. At kapag napabilang ka sa ganung grupo, with highest honor ako. Hindi ako katulad ng iba dyan, with high lang, with high. Anong pakiramdam mo? Walang humility doon. Okay? Ganun po yung nangyayari po during that time because of this secret wisdom. Kaya sabi po ni Pablo, true knowledge is found in knowing Christ. Kahit napakarami po pang self-help books na binasa at nalaman, kahit ano pang techniques or teachings na natutunan mo sa pagbabasa ng mga yan, okay, ang tunay lang naman na susukatin, gaano mo kakilala ang Diyos. Yun yung totoong karunungan. Okay? Growth comes to relationship, not elitism or exclusivity. So ano pong epekto nito? Tulad ng pinag-aralan natin kanina, okay, nare-reduce po yung pananampalataya ng tao into debates. So kapag ikaw ay part ng group na yun, nalalaman mo yung secret ways how to win a debate over a certain religious groups, for example. Okay? And knowing about Jesus and not walking with Him. Magkaiba po yun. Kilala niyo po ba yung asawa ko? Kilala niyo po ba siya? Pag tinanong ko po kayo, sino ba si Teacher Cindy? Paano niyo siya i-describe? Pretty. You will know something about her. Tatandaan niyo po, about her. But do you really know her? Okay ba po yun? Yun po yung benefit nung nakaisang dibdib niya. Marami akong alam sa kanya na hindi niyo alam. Okay. Yun po yung kaibahan ng kaisang dibdib ko siya kaysa sa kilala ko lang siya. Ganon din po sa pananampalataya. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating siya. Isa na siyang bagong nilalang. Sinasabi ng Scripture. Ibig sabihin po nun, sino mang ikinasal kay Kristo. Ibig sabihin, yung buhay po mo bilang isang mananampalataya, hindi siya dapat nag-i-stop. Nung pag-aaral mo, something about God. Dapat bumaba siya dun sa level na makilala mo siya personal. Kaya mo inaalam yung tungkol sa kanya is to help you understand who He is and who you are. Naunawaan po? Dahil po diyan sa ganyang false teaching, yung mga tao hindi na sila grounded kay Kristo. Marami silang nalalaman kay Kristo, mas inaalam pa nila. Uy, may nakita ako sa social media. Sabi yung ginamit na pako kay Kristo, almost 7 inches. Mas concerned pa sila sa ganon. Uy, yung dugo daw ni Kristo, tingnan. In-evaluate dun sa lahat ng mga yung panyo na ipinahid sa mukha niya, yung dugo na nandun sa Holy Cross. In-examine daw yun ng mga scientists at nakita nila na iisa lang daw yung type ng chromosome, yung X lang. Ibig sabihin talaga, totoo pala yung sinasabi ng Bible na wala siyang earthly father. Kasi kapag may earthly father ka, dalawa chromosome mo, X and Y. Nakikita niyo po, mas interesado pa tayo dun sa mga ganun. Kaya gusto natin pumunta ng Israel. Saan ba naglakad ang Lord? Lalakad din ako dun. Uy, pinasamba ni Lord ang ganitong cross, papasanin ko din. Mas concerned tayo dun sa mga bagay about Him, but not knowing Him. Kasi kapag knowing Him ang goal, Lord, ano bang nagpapasaya sa'yo? Aalimin mo yun. At kapag hindi mo yun nagagawa, gagawin mo eventually. Ta-transform mo yung buhay mo. Ikaw ang mag-a-adjust. Yun po yung kaibahan ng knowledge at relationship. Alam niyo kung ano, kung kailan siya masaya, pero ko alam ko kung ano magpapasaya. Magkaiba po yun. In the same manner, sa walk natin sa Lord, i-emphasize natin, importante ang knowledge about Him. Pero mas importante yung relasyon po sa Kanya. Holy Spirit. Spiritual growth happens, sabi niyo nga po, when we seek to
to know how God wants us to live. So ang goal po pala para sa spiritual growth, when it comes to knowing, is kailangan maunawaan natin what is spiritual wisdom and what is spiritual knowledge. At dumipende tayo na ang dalawang bagay na ito nakukuha lang sa Panginoon mismo. Okay? Spiritual wisdom, ito po yung binabanggit kanina na maging matalino. Spiritual knowledge, ito po yung sinasabing maging marunong. At yung sinasabing trusting in the Spirit, ito po yung having the spiritual wisdom and knowledge na galing po sa Kanya. Okay? What is wisdom? The other word of wisdom, nung una po yung ginamit sa Scripture, okay? It speaks about skill. Sabi niyo nga po, skill. Nung ipinapatayo po ng Lord yung tabernakulo, in-inspire niya po yung iba't ibang tao. Okay, binigyan niya ng gift. Okay, ang tawag po doon, inspiration. Nang sa ganon, magawa nila skillfully or with wisdom yung pinapagawa ng Lord. Kasi may specs, may specification po yung pinapagawa ng Lord. May sukat, may tamang materyales. Na kapag sinunod po nila yon, yung expectation ng Lord, lilitaw. Kaya po kung ikaw ay karpintero, o kaya isang skulptor, pag binigyan kita ng isang kahoy, sa mata po ng isang hindi skulptor, it is just a piece of junk. Bakit naman yan? Kahoy lang yan na walang forma. Pero sa mata ng isang skulptor na may skill, may wisdom, may nakikita siyang artwork. Nakikita niyo po ba ito? Ano po tawag dito? Pulpit. Dati itong puno, kung di nyo nalalaman, gawa po ito sa kahoy. Kahoy po galing sa puno. Okay? Sa mata ng isang ordinary tao, it's just a piece of trunk. Pero sa mata ni Tito Bong, yung ginawa niya po, nakita ko po, ganito yung tsura ng pulpit. Yung wisdom na ipinagkatiwala sa kanya ng Lord, na-transform po niya yung ordinaryong kahoy into a shape na kung saan naging kapag-ipakinabang at nagbigay ng glory sa Lord. Nakita niyo po? So sa atin, marami pong dadating sa buhay natin na pagsubok. Pero ito ang kaibahan ng isang kumikilala sa Diyos. Kapag ikaw hindi ka kumikilala sa Diyos, ang pagsubok mo sa buhay ay isang paghihirap. Pero kung ikaw ay tunay na kumikilala sa Diyos, ang pagsubok sa buhay is something na ipinagkatiwala sa iyo ng Lord. At dahil wise ka, kaya mo yan gawin na parang isang sculptor, isi-shape mo yan so that it will still give glory to God. Naunawaan po ba yung kaibahan? Kapag kinikilala mo ang Diyos, bibigyan ka niya ng tamang wisdom paano mo haharapin ang buhay. Hindi ka niya ibabaon. Actually, iaangat ka niya sa sitwasyon. Walang pinapahintulutan ang Diyos nang hindi para sa ikabubuti mo. At para sa glory po niya. Okay? Making the rough elements of life and shape them according to God's plan. Yun po yung meron sa isang tunay na mananampalataya. Kaya niyang gawin kahit gaano kahirap yung buhay into something that will give glory to God. Natututunan niyang tumawa, ngumiti, hindi dahil nasisiraan siya. Kundi alam niya, it is not about me, it is about the Lord. And thank you, Lord, for entrusting this to me. But help me, because in my weakness, okay, mas makikilala ka ng tao. Yun yung sinasabi ni Pablo. Sa kabila ng paghihirap ko na to, yung mga sugat na sinasabi niya. Okay? I will boast in the Lord in my weakness. Kasi kung wala akong weakness, possibly, ubos ko yung sarili. Ako naghirap dyan, ako nagpusigid dyan, ako nag-spend, nag-sacrifice for that. But in our weakness, pinapakita ng Lord kung gaano siya kabuti. Iba naman po yung understanding. Iba yung pagiging marunong. Wisdom is knowing what to do according to the truth. But understanding is knowing when to apply that wisdom. May tinatawag na push and pull eh. Okay? May wisdom ka kung paano gawin yun. Pero how to do it and when to do it based sa situation, that is understanding.
Pag magluluto ka po ng adobo, dapat bang lagyan? Dapat itong lagyan ng toyo, suka, paminta, yung panggisa mo na bawang. Minsan, nilalagyan ng iba ng sibuyas, pero bawang lang. Okay? That is wisdom. Na kapag pinaghalo-halo mo yun, you are just following a rule na kung saan pag ginawa mo yun, makakapagluto ka ng adobo. Pero kung kailan ihuhulog yung bawang, kailan ihuhulog yung manok, kailan pakukulaan yon sa toyo at suka, okay, that is understanding. Now, nakikita po ba yung difference? Knowing how to apply it and when to apply it, magkaiba po yun. Okay? So, sinasabi po, the keys to spiritual growth, kapag lumalapit ka kay Lord, bibigyan ka niya nitong dalawa. Wisdom and understanding. Nanggagaling po yun both sa Kanya. Okay? So, sa walk natin in our Christian life, ang tunay na maturity, nangyayari siya kapag hindi ka lang nagko-collect ng information. Kasi pwede tayong makapag-notes ng napakaraming sa notebook natin or makapag-compile ng different posts or teachings, preachings. Okay? But those are just information kapag hindi siya na-apply. Kaya sinasabi ng Scripture, dapat may wisdom, may understanding. Alam mo kung paano gawin, at kapag dumating yung sitwasyon na kailangan mo i-apply, dapat i-apply mo. Yun yung understanding. Alam mo nang dapat gawin, hindi mo ginawa. Walang understanding, may wisdom, pero walang understanding. Okay? Yung wisdom na-reduce into knowledge. Okay? So sabi ng Lord, dapat, you must build the foundation. Pag sinabing foundation, doon ka nakatungtong. Doon ka nabubuhay. So, paano mo makikilala ang Lord? Walang ibang way. Reading and studying His Word. Okay? So, ano po bang binibuild habang nagbabasa ka ng Scripture at nag-i-study ka ng Scripture? Kinikilala mo po siya. Kasi huwag ka na mag-antay ng panahon na kailangan ko matulog. Lord, sana mangusap ka sa akin kung anong gusto mong gawin ko kinabukasan. Uy, nanaginip ako. Ganito pinakita ng Lord. Ganito gagawin. Hindi ganon. Nireveal na nga niya yung sarili niya. Isinulat niya na nga ito. Ang kailangan lang unawain natin sa pamamagitan po niya. Okay? It is still the Spirit who illuminates o nagbibigay ng kaliwanagan. Okay? Pag ganun po yung objective natin in knowing Him, kumbaga mapalalim yung relasyon po natin sa Kanya, we will know Christ and not something about Christ. Naunawaan po? Number 2, matapos na po tayo. Number 2 key is walking. Kung alam mo ang isang bagay at alam mo kung kailangan i-apply, pero hindi mo ito isinasabuhay, walang growth. Pag alam mo na ang kaya mong buhatin ay 10 kilo po na barbell, at alam mo na kapag binuhat mo yun, lalaki muscle mo, pero hindi mo binuhat, sa tingin mo ba mag-grow ka? Hindi. Pero maraming mananampalataya, ganun. Okay? Alam kung ano ang Scripture, alam kung kailan dapat i-apply ang Scripture, pero hindi isinasabuhay ang Scripture. Walang growth. So knowing is good, but knowing alone is not, hindi siya mag-result into spiritual growth. Dapat merong walking. Kaya nga sinabi po ni Pablo, pag nasa inyo na ang mga ito, ibig sabihin, pag alam mo na kung anong kalooban ng Diyos, kakayanin niyo ng mabuhay. Ibig sabihin, live it out sa paraan na gusto niya. So, knowing, magbubunga dapat to ng walking. Biblical knowledge and wisdom should result into biblical conduct or godly conduct. Spiritual growth happens when we walk in a manner worthy o katanggap-tanggap kapuri-puri sa Panginoon. Paano po ba nangyayari yun? Kapag nire-represent natin ang tama kung sino siya. Giving proper due to His name, His image. Piniplease natin siya. And yung wisdom na natututunan natin as we study His Word, as we participate sa service, nagre-resulta to ng pagbabago sa buhay and godly conduct. Godly conduct, dapat ang goal nito is para hindi tayo maging masaya or better sa buhay natin. Ang goal ng biblical conduct, pasahin ng Diyos.
Like in any relationship, nag-grow to kapag ang aim mo is pasayahin ko yung partner mo. Okay po? So, ganun din po sa paglakad po natin sa Panginoon. And what are the four things na sinabi po ni Pablo, paano natin pasisiyahin ng Lord o mapapasaya ang Lord sa paglakad po natin sa Kanya? Dapat sikapin natin mamunga. Paano po ba namumunga? Sabi sa John 15, di ba? If you abide in me or remain in me and I in you. Okay? Ano man pong gagawin mo according to Him, to His purpose, to His will, magre-resulta po yan ng tamang bunga. Because apart from Him, we cannot do anything na mag-please po sa Kanya. So yung bearing fruit in every good work na sinasabi po sa Colossians is the same na in-emphasize po sa John. Kailangan mo ang Diyos para mamunga ng isang bagay na kapuri po sa Kanya. Hindi yung kabaligtaran. Huwag natin gayahin yung ginawa ng mga sinaunang Israelita. Sabi ng Lord, huwag kayong mag-sacrifice. Okay? Antayin niyo ako. Ganun na sinabi niya sa pamamagitan ni Samuel. Hindi nakatiis si Saul. Paparating na kasi yung kalaban. Hindi nila alam kung kasama nila ang Lord sa laban. So, ginawa nila, nag-sacrifice sila. At pagdating ni Samuel doon, ba't nyo violate yung pinag-utos ng Panginoon? From there and there, ang ginawa ng Lord, yung guidance na binibigay niya before kay Saul, nag-depart sa kanila. Resulta din yun na si Saul pinalitan. Okay, ang pumalit si King David. Even though maganda po yung hangarin, nakikita po natin na if it violates kung ano po yung kalooban ng Panginoon. Okay, kung anong pinapagawa ng Panginoon. Huwag na natin po siyang pursue. Kumbaga, huwag natin i-sacrifice kung anong kalooban ng Lord. Okay? Kasi kapag the more na pinipursue natin kung anong gusto niya, doon talaga lilitaw yung tunay na bunga. And number 2, how can we please the Lord in our walk? Dapat yung pagkilala po sa Kanya, hindi one time. Lifestyle. Kung tumigil po ako sa pagkilala sa asawa ko, nung 1 year pa lang po kami, okay, kung ano man yung nalaman ko tungkol sa Kanya, okay, hanggang doon na lang, sa tingin niyo po ba mag-grow ang relationship? Hindi. Sinasabi lang, dapat patuloy po yun. It should be a lifestyle, spending time with Him in His Word. Number 3, we should be strengthened with His power to be steadfast and patient. Ito po dapat natin itong mas maunawa ng maigi. Kasi hindi sa lahat ng oras, yung ini-expect natin na salvation ng Lord, ganun po yung mangyayari sa buhay natin. Kaya part ng bunga ng banal na Espiritu, may tinatawag na patience. Okay, yung faithfulness dito, o yung steadfastness, loyalty, kung ano man po yung gusto niyong word, para maunawaan po ito. Ang sinasabi po niya, kailangan maunawa natin that God is powerful enough na para sabihin po sa atin, He is still in control sa situation, and kaya po natin siyang sandigan. Kaya kahit na mahirap po yung pinagdadaanan mo, minsan ang inihiling natin, Lord, iligtas mo na ako sa pagsubok po na ito. Minsan, mapapansin niyo, bakit kaya hindi pa din tayo nililigtas ng Lord at nagbabago yung situation? Probably, ang ginagawa ng Lord is dinidevelop niya yung heart po natin to be more trustful and faithful sa Kanya and maging patient that despite the situation, we can still trust Him. Bakit? Kasi sa buhay po na to, hindi po lahat ng buhay natin as a Christian saya. Yung nangyayari. Pero pwede tayong maging grateful. Pag sinabi mo kasing masaya lang lagi, happy lang po yun. Kasi lahat na nangyayari sa paligid mo, according dun sa expectation mo. Pero paano kapag hindi na? Pinabayaan ka na ng Diyos? Hindi. Sinasabi po dito, hayaan mong palakisin ka ng Diyos dahil ang Diyos in control. At manangan ka dun sa kapangyarihan na yon na kahit hindi siya according dun sa nilanais mo, you will still be comforted and trustful. Balikan ka na patotoo na yung time na yon hirap na hirap ako, pero kung babalikan ko, ganito ako iniligtas ng Lord.
Not in my timing, not in my ways or methods, pero niligtas ako. Therefore, kaya din ako iligtas ng Lord. Kaya ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako. Ang tawag po doon, faith. Hindi naman, meron kasi mga misplaced faith eh. Pero yung having faith, according sa salita po niya, dahil sinabi niya, ito ang gawin mo. Okay. Pwede mo yung sandigan. Okay. And pwede yun maging reason para maging masaya po tayo. So yung ibinahagi po ni Pablo, how can we please God in our words? Mamunga ka. Kapag hindi ka namumunga, balikan mo yung false teaching. Ano ba dito sa mga ito ang pumipigil sa buhay ko para mamunga ako? Mas kinikilala ko ba ang Lord every day? If not, ano ba yun sa false teachings na itinuro kanina ang gumagambala sa akin? Kasi baka mas pinipursu ko pa. Mas nagpapasaya pa sa akin itong mga distractions na ito kaysa sa pag-spend ko ng time sa Lord at pag-communicate sa Kanya. Saan ba ako nananangan? Kay Lord? O sa kapitbahay? O sa kakilala? O sa kaibigan? Nasaan ba yung trust ko talaga? And pang-apat, saan ba ako talaga masaya? Okay. When we analyze po itong mga ito sa buhay po natin, makikita natin, pag inunti-unti po natin na kilalanin at isabuhay po yung salita po niya, hindi niyo mamamalayan, mag-grow kayo eh. Hindi niyo siya susukatin sa number of attendance dito sa church. Hindi niyo siya susukatin kung kayo man ay nakakapag-lead na ng isang group. Susukatin niyo siya na, Lord, mas kilala kita at mas nakilala ko yung sarili ko dahil sa iyo. At nakita ko na napakasarap pala ng buhay. So, doon niyo makikita po yung maturity. At hindi tayo magbibilangan, ilan na disciple mo. Wala ka pag-disciple hanggang ngayon, hindi ka mature. Pag na-reduce tayo sa ganon, mawawalan tayo ng tamang direction sa buhay. At tamang direction in terms of discipleship. So, kalooban ng Diyos na tayo mag-disciple at maging isang mabuting disciple. Pero part ng pagdi-disciple natin, kailangan nagmamature po tayo at nagmamature yung kapwa po natin. Kanino trabaho yun? Pinag-aralan natin yan last week. Hindi ko po yung trabaho lang. Hindi po trabaho ng ilang leaders o trabaho ng ilang Bible study group leads. Trabaho po ng bawat isa. Kasi mission po ng bawat isa po yun. Common mission, kaya siya commission. Okay, common mission po natin na make disciples and be a mature disciple. Kasi lahat ng bagay na yun, magbibigay po yun ng glory sa Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Salamat po sa akin. Let us pray po. Dakilang Diyos, aming Ama, thank you sa inyo pong salita. Thank you sa experiences ng buhay ng mga taga-Colosas. And thank you sa paggamit po sa life ni Pablo on sharing spiritual wisdom and understanding. Nakakailanganin po namin on how we should battle each day dahil rampant pa rin po ang mga false teachings na embedded hindi lang po sa kultura kundi sa bawat pamumuhay ng bawat isa. Dalangin po namin na despite of all these false teachings, distractions o gawain ng kaaway, hayaan mo po na yung salita ang magsilbing liwanag at magsilbing guide po namin. Sa pamamagitan mo at pag-spend ng time namin para mas kilalanin ka, turuan mo po kami to know who you are, to know your will and your plans. So that sa pamamagitan po nun, bibigyan mo rin po kami ng kalakasan at ng tapang na isabuhay ang iyong kalooban so that we can please you, we can give glory to you, and hindi man po ito nangyayari according to our expectation, but we can be strengthened and trust in you na ang lahat ng bagay na ito ay para sa aming ikabubuti rin naman. Dalangin po namin that as we walk sa buhay po na ito, lagi mo kami bigyan ng joyful heart, heart that is grateful, nang sa ganun makita, even ang mga taong hindi pa nakakakilala sa inyo, that a life with you is a life that is complete, a life that is full, and a life that is joyful. Salamat po, Ama, sa lahat ng ito. Ano man pong natutunan namin, bigyan mo kami ng pagkakataon so that we can share it to the people that you
allow na dumaan sa aming pamumuhay at mangyari na sa aming pag-uwi, bless mo po kami, ingatan mo po kami, at ilayo sa anumang kapahamakan. Muli nagpapasalamat kami, Ama. Bless the work of our hands. This we pray and give thanks in Jesus' name. Amen and amen. God